na namang basurahan yung bahay namin. Hello, hi mga nay! For this video ay mag-general cleaning na naman nga ang nanay nyo. Anyway, kumusta nga pala kayo? Matagal-tagal din mula nung huling voiceover ko. Kasi nga kung naaalala nyo, yung mga huling video ko naandun nga ako sa daycare at busy. Medyo napagod, kaya naman kahit meron ako mga stock videos dito sa aking gallery, hindi ko nga siya ma-voiceover at hindi ko ma-edit kasi alam mo yun, wala ako sa mood. Ang hirap naman kasi mag-voice over yung ang dami-dami mong iniisip. Minsan nga mas lamang pa yung tulala ko kaysa sa paggawa ko sa bahay. Okay, enough for the explanation and back to the video na nga tayo. Ay wow, umi-English ang Inday. At dahil ilang araw nga akong palaging wala sa bahay, nagkaipon-ipon na naman nga yung mga trabaho ko dito. Gabi nga ako gumagawa dahil nga less na sawayin na yung mga bata. Pagka ganitong oras kasi, namimirmi na nga lang sila sa bahay at hindi ko na nga sila sasawayin kung saan man sila magpunta at hindi na rin sila labas-pasok dito sa loob ng kwarto. Una ko na nga nilinisan yung sahig kasi kita nyo naman at nagliliparan nga yung mga alikabok. Niligpit ko yung walang katapusang kalat na laruan at winalis na rin yung mga alikabok at kalat na daladala ng mga bata galing sa labas para makapaglatag ng sapin at mailagay ko nga itong aking mga tupiin. Opo, mga tupiin nga po yan. Palibasa, lagi nga akong wala sa bahay at medyo pagod na rin dahil sa gawain sa school. Nakakapaglaba ako ng paunti-unti araw-araw pero hindi nga ako nakakapagtupi dahil pag uwi ko ng bahay ay tulog na ang nanay niyo. Hindi naman totally talagang tulog pagdating. Siyempre gagawa ka pa, magluluto, magsasaing, mag-aasikaso ng mga bata, tapos linisan sila at papatulugin sila bago ako makatulog. Siyempre, pag ako na, hindi na ako makagawa ng ibang gawain dahil inaantok na rin ako dahil sa pagod. Kaya naman pinagbukod-bukod ko na nga din sa maliliit at malalaki yung aking mga tupiin. Pagkatapos ko nga dun sa aking higaan, ito naman ng higaan ng mga bata yung aking nilinisan. Dahil nga palagi rin may pasok si Kuya Wilt at umaalis kami ng maaga, hindi ko na nga rin naliligpit itong kanilang higaan. Pero bago naman kami matulog, talaga namang pinawawalisan ko at pinalilinisan ko kasi nga baka mamaya may mga insekto na dun sa ilalim ng foam, di ba mahirap na? Inuna ko na nga rin linisan to kasi para kapag nalinisan ko na yung mga bata, hihiga na nga lang sila. Nandito nga lang sa isang gilid yung aking mga may sirang donut maker. At katabi nun itong mga labahan. Samahan mo na rin ng mga ilang pirasong kalat kasi nga yung mga bata, Diyos mio, kung saan lang mailagay yung kanilang mga gamit. Ayoko na nga sanang i-content to. Kasi baka sabihin nyo, ano ba to si Alimonang, hindi naman naglilinis ng bahay, napakatamad naman itong babaeng to. Which is totoo naman, kaya ito nga't ine-edit at bino-voice over ko na din. Dito pa yata ako magkakaroon ng basher, Diyos mio. Anyway, tolda nga lang yung aming sapin dahil hindi pa nga afford ng nanay nyo ang linoleum. Pero siguro, baka one of these days, maka-afford nga rin tayo nyan, kaya abang-abangan nyo na lang. Pagkatapos ko nga mawalisan, inisa-isa ko na nga rin ilagay itong aming foam at sapin. Nilalagay ko nga sa pinakailalim itong luma naming foam at iniibabaw ko yung binigay sa amin. Medyo manipis kasi yung bago, kaya dinodoblehan ko pa para nga medyo malambot yung higaan ng mga bata. At eto na nga, finally, kahit papano, medyo maayos at medyo malinis na rin itong aming higaan. Opo, medyo lang kasi medyo marami pa akong tutupiin. Pagkatapos ko nga malinisan sa kwarto, sinunod ko na nga rin linisan itong mga bata. Para naman kapag pumasok sila sa loob, makakapaglaro na nga sila dun sa higaan kasi nga malinis na sila at nakapagpalit na sila ng damit, diba? Yung mga yan kasi maghapon talaga naglalaro sa lupa. Ultimo pati mukha, Diyos ko mio, puro lupa. Paminsan-minsan talaga, kapag nakita kong hanggang ulo nila yung lupa, pinapaliguan ko na kasi naman, pag inugasan ko lang at hindi ko sinabon yung kanilang ulo, nangangate dahil nga yung mga alikabok na andun na iwan sa kanilang buhok. Kapag naliligo naman sila, palagi kong nilalagyan ng mainit na tubig para hindi ganun kalamig yung dediretso sa kanilang katawan. Pagkatapos maligo at kumain, ayan, at bagsak ang mga bagets. At syempre, pagkakataon ko na nga ito para ituloy ang aking nasimulan. At dahil tapos na ako sa kwarto, dito naman nga ako sa may labas. Tignan nyo naman kung gaano kalinis yung aking bahay. Ganito talaga ang itsura kapag palaging umaalis. Diyos mio, lahat ng tambak dyan mo na lang talaga ilalagay. Kasama pa dyan yung mga dahon galing sa bubong dahil yung bubong namin dito sa pwesto na to butas-butas nga. Parang ang description talaga nito basurahan na may konting bahay. Una ko na nga inalis yung sandamakmak na ipon naming labahan. Diyos mio, gamundok na naman to. Pero alam nyo, kahit na medyo nakakapagod itong ginagawa ko, nasa-satisfy naman ako kasi naliles yung stress ko. Nawawala yung mga nakikita kong basura at mga tambak-tambak. Gusto ko talagang linisin yan kahit na nagpupunta ako sa daycare. Yun nga lang kasi kapag ka-uwi mo at pagod ka na, hindi mo na talaga siya magagawa at nauunahan ka na ng pagod at antok. Actually, habang ginagawa ko nga to, nagdadalawang isip pa nga ako kung itutuloy ko to o hindi na. Kasi naman sa pagkakaalala ko ng mga oras na to, siguro maga alas 11 o maga alas 12 na. Pero
naisip ko, sige na lang, i-push ko na to. Total naman, naumpisahan ko na nga. At pag natapos na lang to, saka na lang ako magpapahinga. Oo nga pala, ako nagtatanong kayo kung bakit palagi kaming nasa daycare noon, magkakaroon nga ng assessment. So kami ang punong abala, kasama ng ibang mga kananayan at ibang mga guro para nga mag-ayos, magdikit ng mga stickers, mag-ayos, magpintura, maglinis, at kung ano-ano pa. At kasama na nga doon yung aking garden. Wala kasing ibang mag-aasikaso doon. Ako lang talaga yung nagtsatsaga doon kasi nga may tubig sa kanila. Sayang naman yung space at yung tutubong halaman doon habang may tubig. Dito kasi sa akin hindi nga ako makapagtanim dahil nga mag-iigib pa ako, tapos tagtuyot pa ngayon, walang ulan, summer. Ay nako, ang hirap talagang mag-imbak ng tubig pagka ganun. Pero one of these days, kapag hindi na ako stress kung paano ko pagkakasyahin yung 1K sa isang linggo at kahit summer pa, magtatanim na nga ako. Pagtsatsagaan ko na talaga siyang magdilig dahil napakahirap din talaga kapag wala kang sariling tanim. Maganda rin kasi yung may sariling tanim kasi yung tipong kahit hating gabi, kapag nakabakaw si kuya, may nakuha akong talong, okra, o kaya naman mga siling pangsigang na pwede kong ilagay sa lulutuin namin. Anyway, natapos ko na palang linisan yung sahig at dito naman nga ako sa lamesa namin. Pasensya na nga pala kayo sa background ko kung meron mga nagsisigawang bata kasi mga naglalaro sila at itong video ko naman, tulog sila. Magkaibang araw kasi yung pag-edit ko ng video at yung pag-voice over ko, kaya ganun. Mas bet ko rin kasi mag-voice over dito sa labas kaysa sa loob ng kwarto kasi pag nasa kwarto ako at napakakulob, parang feeling ko napakaingay ko sa loob. Nilabas ko nga pala tong lamesa at aking kinuskusan kasi marami nang singit-singit na kanin. Pag kumakain kasi yung mga bata, talaga naman yung kanin. Hindi maiwasang hindi kakalat sa mesa. Oh, baka sabihin nyo naman, hindi ako nagpupunas. Oo, hindi nga talaga ako nagpupunas. Char. Hindi kasi kahit punasan mo siya ng ganyan, kasi siya, kawayan, nagsisingit-singit pa rin yung mga kanin dun sa mga space ng kawayan, di ba? Kaya kailangan mo talaga siyang kuskusin. Minsan nga hindi pa munas yung gamit ko walis ting-ting, kaso nga lang di pa ako nakakabili ng bagong walis ting-ting, kaya ayun, pahiram-hiram pa ako kay mama. Anyway, finally, eto na nga, natapos ko na rin linisin kahit papano. May gagawin kasi ako dyan, kaya kailangan malinis muna siya bago ko ayusin yung mga gamit. At dahil pagod na nga yung nanay nyo, sasabayan ko na nga ring matulog itong mga bata. Hindi ko na nakayang magtupi, kaya naman hihigaan ko na muna sila. Alaunan na rin kasi ng madaling araw at kailangan ko nang magpahinga dahil may pasok pa kinabukasan. At yun nga lang po muna for this video. Thank you for watching.